Bahay ni SGA, nilooban sa Oklahoma. Boston Celtics, panalo sa unang laban ng NBA Cup kontra Sixers. Stephen Curry at Ryan Rollins nagpalitan ng salita sa social media. Sinisiyasat ng pulisya ang isang break-in o pagnanakaw sa isang bahay na pinaniniwala ang pag-aari ng star ng OKC Thunder na si Shai Gilgeous-Alexander. Ayon sa ulat ng Nichols Hills Police Department, tumugon ang mga autoridad sa isang insidente ng break-in bandang 7:25 p.m. kahapon, October 30, sa isang bahay sa 6600 block ng Hillcrest Avenue. Pagdating ng mga pulis, natuklasan nilang nakalayo na ang mga suspect bago pa sila dumating. Wala pang naaresto kaugnay ng insidente. Pinaniniwala ang nakatira si Gilgeous-Alexander sa naturang bahay sa Nichols Hills na tinatayang nagkakahalaga ng halos $4 million. Bagaman wala pang naaresto, sinabi ng NHPD na hindi nanganganib ang publiko. Nagpaalala rin sila na magkakaroon ng mas mahigpit na presensya ng pulisya sa buong lugar, lalo na sa pagdiriwang ng Halloween ngayong araw at sa mga susunod na linggo. Noong Biyernes, si SGA ay nasa Paycom Center kung saan tinalo ng OKC ang Washington Wizards sa score na 127-108. Ayon sa CNN, dumadami ang mga kaso ng pagnanakaw sa mga bahay ng mga profesional na atleta habang sila ay naglalaro. Noong November 2024, ipinabatid ng NFL, NBA at NHL sa kanilang mga teams na may mga organisadong grupo ng magnanakaw na tumatarget sa mga bahay ng mga atleta dahil sa paniniwalang marami silang mamahaling gamit at pera. Ayon sa ulat ng FBI na nakuha ng CNN, sa karamihan ng mga insidente may alarm system ang mga bahay ngunit hindi ito nakaaktibo. Dagdag pa ng FBI, ang mga bahay ay walang tao at sa karamihan ng mga kaso, wala ring mga aso. Ilan sa mga sikat na biktima ng ganitong uri ng pagnanakaw nitong mga nakaraang taon ay sina Luka Doncic, Joe Burrow at Travis Kelce. Si Gilgeous-Alexander, nakasalukuyang NBA champion at reigning MVP, ay isa sa mga pangunahing star ng Oklahoma City Thunder. Sa matagumpay na pagsisimula ng 2024-2025 season, nag-a-average siya ng 34.2 points bawat laro sa unang 6 na laban. Ang 27 years old guard mula Hamilton, Ontario, ay napunta sa OKC Thunder matapos ang isang season sa Los Angeles Clippers. Una siyang napili ng Charlotte Hornets sa 2018 NBA Draft, ngunit na-trade agad sa Clippers noong araw rin ng draft. Ang kasalukuyang kontrata niya sa Thunder ay tinatayang $285 million supermax deal na tatagal mula 2027-2028 season hanggang 2030-2031 season. Sa taunang average na $71.25 million, ito ang pinakamalaking kontrata sa kasaysayan ng NBA. Sa sumunod na balita naman, ang pambungad na laban ng Emirates NBA Cup ngayong araw sa pagitan ng Boston Celtics at Philadelphia Sixers ay hindi binigo ang mga manonood. Isa itong nakakabaliw na laban na nauwi sa panalo ng Boston sa pamamagitan lamang ng 1 puntos. Sa unang 12 minutes pa lang, parang magiging tambakan na ang laro. Pinangunahan nina Jaylen Brown at Peyton Pritchard ang Celtics na tila walang makakapigil. Mahigpit ang kanilang depensa, mabilis sa transition at mahusay sa mga madaling shots. Marahil ito na ang pinakamaayos at pinakamasiglang opensa ng Boston ngayong season. Isang euphoric na karanasan, nakuha nina Brown at Pritchard halos lahat ng gusto nila na nagsama para makapagtala ng 24 points sa 11 of 14 attempts mula sa field. Sa loob ng 12 minutong iyon at halos kalahati ng second quarter, nakita ng mga fans ang potensyal na madalas banggitin ni Brown sa kanyang mga panayam sa media. Sa simula ng laban, tila siguradong-sigurado na ang Celtics ang magwawagi. Pinangunahan nina Brown at Pritchard ang mabilis na pag-angat ng team depensa, fast breaks at madadaling shot. Ang ritmo ng kanilang opensa ay napakaganda, para bang lahat ay umaayon sa sistema. Narito ang isang bagay na dapat bigyang diin. Ang husay ni Peyton Pritchard sa simula ng laro. Hindi ito basta mainit lang ang kamay, pinagkakatiwalaan talaga siya ng team na magpatakbo ng opensa at gumana ito ng perpekto. Ang former star ng Oregon ay mahusay na nagnanavigate sa mga screen at sumisingit sa depensa ng Philadelphia, umaabot sa half circle sa loob ng free throw line kung saan halos sigurado ang shot. Nagsimula siya ng laro sa 6 of 7 mula sa 2 puntos at walang maibigay na sagot ang Sixers. Habang lumalaban, ipinakita ng Boston na epektibo ang kanilang estilong may kontroladong presyon at matalinong pagpili ng shot, kaya umabot sila sa 24 points na kalamangan.
Ngunit bigla silang bumagsak sa laro mula kalagitnaan ng second quarter hanggang gitna ng ikatlo, parang pag-collapse nila laban sa Knicks noong nakaraang Sabado, at tila lahat ng posibleng pagkakamali ay nangyari. Sa kabilang panig, nagpakitang gilas ang rookie na si VJ Edgecombe na nagsimula ng pagbabalik ng Philadelphia laban sa Boston. Sumabay sina Kelly Oubre at Joel Embiid sa pagbangon ng Sixers habang nagulat ang lahat ng makapag-shoot ng 3-pointer si Andre Drummond. Gayunman, muling lumamang ang Celtics at sa dikitang labanan sa huling quarter, sila ang nakadiskarte sa dulo. Mula sa bench, matatag si Luka Garza na may 9 points at 5 rebounds habang patuloy namang pinahanga ni rookie Hugo Gonzalez ang mga fans sa kanyang hustle at tapang. Isang laban na puno ng emosyon, sigasig at tunay na diwa ng basketball. Sa huling balita, natigil ang 2-game winning streak ng Golden State Warriors kahapon matapos silang matalo sa Milwaukee Bucks. Hindi nakalaro ang star ng Bucks na si Giannis Antetokounmpo dahil sa injury sa tuhod, ngunit isang former player ng Warriors ang siyang bumagsak ng martilyo sa kanila, si Ryan Rollins, na nagtala ng career-high 32 points. Bagamat nagtala si Stephen Curry ng 27 points, pinakamataas sa kanyang team, natabunan ito ng dating kakampi niya. Gayunpaman, sa kabila ng pagkadismaya sa pagkatalo, nagbigay pa rin si Curry ng regalo kay Rollins matapos ang laban. Ayon kay Eric Nem ng The Athletic, "Pinanood ko siya sa mga video bago ang laban, makikita mong mas maingat na siya sa paggamit ng kanyang bilis, sa paglikha ng espasyo at sa pag-atake papunta sa basket," sabi ni Curry. Kumuha siya ng mga shot kapag open siya. Parang bumagal na para sa kanya ang laro, kaya mas tama ang mga desisyon niya. Nakita naman ninyo ngayong araw, naglaro siya ng walang takot. Masaya ako para sa kanya, pero inis din ako. Ang regalo ni Curry sa kanya ay isang jersey na may signature niya, isang nakakataba ng pusong kilos para sa players na minsang katabi niya ng locker noong rookie season ni Rollins sa Warriors. "Yan ang tao ko," sabi ni Rollins. "Siya ang katabi ko sa locker noong unang taon ko. Mabilis lang lumipas ang unang taon ko, pero napakabuting tao niya, mapagkumbaba at totoo. Isipin mo, si Steph Curry yun, pero napaka down to earth niya, at kung paano niya ako kinakausap noong baguhan pa lang ako, sa kabila ng katayuan niya noon, talagang nakakababa ng loob." Nagsimula ng mainit ang season si Stephen Curry na may average na 27 points, 4.2 rebounds, 4.8 assists at 1.7 steals bawat laro, na may shooting splits na 49.1% from the field, 41.9% from 3-point line at 97% sa free throw. Samantala, si Ryan Rollins ay nasa pinakamagandang season ng kanyang career na may average na 18.6 points, 3.6 rebounds, 5 assists at 2.4 steals bawat laro at shooting splits na 52.4% mula sa field, 44.4% sa 3-point line at 88.2% sa free throw.